Okay, so discuss natin tong problem sa strength of materials under thermal stress. Three bars, each made of different materials, are connected together and placed between two walls. When the initial temperature is 12 degrees Celsius, determine the force exerted on the rigid supports when the temperature becomes 18 degrees Celsius. No? Ito yung given material properties. Okay, so dito, kasi, ang hinahanap is yung force no, exerted on rigid supports. Itong force, sabi natin force F yan, parehas yan. No? Ayan, ito yung rigid supports natin. No? Then notice na yung temperature natin nag-increase siya. So sabihin, yung deformation ng temperature natin ay pa-increase siya, no? Pa ganyan. Tama? Well, ito namang due to force natin na deformation is pag ano, pa-contract. Okay? Kasi di ba ano naman yan, pag nag-section ka dyan, section ka or kahit dito, equal lang naman sila na force F. Okay? Yung bawat segment natin. Okay? Equal lang sila ng force F. So, base dito sa natin, analysis, no? Yung change in temperature, 'di ba? Deformation due to temperature minus deformation due to applied force F is equal to 0. Kasi nga 'di ba? Nag-increase yung temperature, so pa-elongate yung deformation natin due to temperature. Well, pa-compression naman yung sa force, so therefore, negative naman yung deformation natin due to applied force, no? So, that's why na-formulate natin tong relationship na yan, no? Or simply, 'di ba, pag nilipat mo sa kabila, 'di ba? Simply, yung ating deformation due to temperature ay equal sa deformation due to applied force F. Okay? So yan, no, ito yung gagamitin natin, no. Tama. Lang ito natin. Ito yung gagamitin nating relationship, no. So now, start mo tayo sa temperature, 'di ba? Saan ba equal yung sa temp? 'Di ba? Alpha L times delta T lang naman. Then yung sa force natin ay FL over AE. Okay, so given naman na lahat dyan, pa-plug in na lang natin, no? Okay, start tayo dun sa steel, di ba? That's 12 times 10 raised to negative 6. Length nung steel natin, ito yun, di ba? Ito yung mga length natin, 300, 200, and 100. Sa steel ay 300 times yung change in temperature, which is 6, no? Kasi di ba, 18 minus 12 is 6, no? So, ang change in temperature ay 6. Plus 21 times 10 raised to negative 6 times 200, sa bronze naman, times 6. Di ba? Plus 17 times 10 raised to negative 6 times 100 times 6. Okay, ito na yung deformation ng temperature natin. Okay, due to temp. Tama. Yan. Sige. Yung sa force naman tayo kasi medyo mahaba kasi siya no, pag in isang diretsyo, no? Okay. So yun, sabi ko nga parehas naman silang force F lahat, no? Okay, start tayo sa steel uli. Times length ng steel, 300. Area ng steel, 200. Then modulus elasticity na 200. Plus, force sa bronze naman, length ng bronze ay 200. Okay, dito na tayo, no? Then E, then A, yan. Over 450 times 100. Plus, F naman ng ating copper, no? Times length ng copper, 100. Then, area ng copper ay, ito, 515. Then, yung modulus of elasticity ay 120. 515 times 120. Ano? So, yan, plug in na natin yan sa calculus, no? Isa-isa, no? Start muna tayo dun sa temperature. Yan, temperature tayo, no? 12 times 10 raised to negative 6 times 300 times 6, no? Plus 21 times 10 raised to negative 6 times 200 times 6 plus 17 times 10 raised to negative 6 times 100 times 6. Okay, so ito yung deformation due to temperature. Store lang natin siya sa A, no? Tama? Now, plug in naman natin yung sa force, no? 300. So, in terms of F naman to, no? So, input lang natin yan, no? 200, yan, plus 200 over 450 times 100 plus 100 time over 515 times 120, no? Yan. So, ito, store naman natin sa B.
Okay? So yan, okay na, no? So bali, ang ating equation na 'di ba equal lang naman yan. So i-store natin sa A na temperature, deformation ng temperature is equal siya sa in-store natin na B times F. Okay, kasi ito yung force F, 'di ba? Yung in-store sa B. So therefore, ma-solve na natin yung force F na unknown, no? So take note, ang unit nito ay kilonewton. So bakit kilonewton? Kasi ginamit natin ang modulus of elasticity ay naka-GPa. 'Di ba ang GPa ay kilonewton per mm squared. Okay, so naka-kilonewton yung force F natin. So yan, plug in mo lang, no? A, yan. B times yung unknown natin na force F. Shift solve mo lang, no? Yan, so 4.2027. 4.2027 kilonewton. Ito na yung ating final answer. Okay, so ganun natin sa sinolve, no? Yung problem na to. So yun lang, no? So thank you for listening.